magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali, Father. Okay, magandang isyan ko na lang po sasabihin ko kasi alam ko nagugutom na kayo. Nagugutom na ba kayo? Okay lang yan kasi ako nagugutom na rin. Mga kapatid, napakaganda ng ating mabuting balita ngayong araw na ito. At kung susuriin natin yung ating ebanghelyo ngayong araw na ito, ito ay pumapatungkol sa isang salita. At alam niyo kung ano yung salita yun? Generosity. Pwede bang pakiulit ninyo ng malakas? Generosity! Ano ang ibig sabihin ng generosity? Napakaganda ng kahulugan ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa pagbibigay. Kapag pala tayo nagbibigay, kapag pala tayo ay tumutulong, hindi pala tinitignan ng Diyos kung magkano yung ibinibigay mo. Ang tinitignan pala ng Diyos kung magkano yung natitira sa pitaka mo. Kaya kapag nagbibigay tayo, sabi ng Panginoon, hindi lang dapat kung ano yung sobra. Dapat pala kung ano mismo yung kaparte ng buhay mo, yung pala dapat mismo ang ibibigay. Pero kapag sinabi natin pagbibigay, hindi lang natin pinatutungkulan ang material na bagay na pera. Tayo, bilang mga lingkod ng simbahan, napakarami natin pwedeng ibigay para sa Diyos, para sa simbahan, at para sa ating kapwa. At ano yung tatlong bagay na yun? Number 1, time, oras. Pwede bang pakiulit niyo ng malakas? Time. Kung meron bang isang bagay na lahat tayo pare-pareho, yun ay walang iba kundi ang oras. Yung 24 hours na meron ako, ay kaparehong 24 hours na meron ka. O sige nga, susubukan ko yung mga altar servers ng Diocese ng Caloocan. Sa isang araw, ilang oras meron? Hindi na naman, parang hindi na nag-iisip yung iba. No? Sa isang araw, ilang oras meron? Nakakalina naman pala. No? Sa isang linggo, ilang araw meron? Ang magaling ah. Sa isang linggo, ilang oras meron? Ilan lahat? Ilan lahat? Ayan, may nag-calculator na ilan lahat? 168. Isipin ninyo sa 168, isang oras lang naman ang hinihingi ng Diyos para bigay para sa Kanya. Pero nakakalungkot, minsan yung ibang tao hindi pa maibigay yung nag-iisang oras at isang linggo sa 168. May mga tao naman, nagbigay na nga ng oras para sa Panginoon, kaso hindi pa sinusulit yung presensya sa simbahan. Kasi hindi tumutugon ng maayos. Naalala ko isang beses sa San Roque, nag-misa ako. Sabi ko doon sa nagpupuminyon, ang katawan ni Kristo. Sabi sa akin ng bata, thank you. Tama ba yun o mali? Mali, no? So kaya kapag may tayo nagsisimba, kasama niyo ang pamilya niyo, sabihan niyo sila, paalalahanan niyo na dapat sila ay tumutugon sa misa. Tsaka dapat pati kayo rin sumasabay sa pagkanta. Minsan sinasabi ng mga tao, kapag itong si Father ganito nagmimisa, pag si Father Paul, may mga taga SM Grand Central Barrio, no? Talagang buhay na buhay daw ang misa. Itong papaalala ko sa inyo. Kasi yung mga pare kami, iba-iba naman talaga mga estilo namin sa pagmimisa. Iba si Father Paul, iba si Father ganito, iba si Father. Lahat kami iba-iba. Sino ang bubuhay ng selebrasyon ng misa? Walang iba kung hindi kayo na nagsisimba. Kaya kapag kakanta na, dapat lahat kumakanta. Sabi ng isang kabataan sa akin, Father, ang hirap-hirap sabayan ng mga kanta sa misa. Sabi ko, hirap-hirap sabayan ng kanta sa misa. Ganda-ganda man ng mga kanta, di ba talaga mapapakita pa mga ganyan, di ba? Pahapur, sa Diyos. Talagang mapapasayaw ka pa. Pero bakit pag para sa Diyos, ang hirap gawin? Pero pag mga kantang pangkadi, alam na alam nyo, no? Sa kapuntaan,
mo yan? Grabe din ako eh. So, bigay namin yung sa 168, isa lang hinihingi ng Diyos, sana ibigay natin, no? At kayo bilang altar server, hindi lang isang oras ang hinihingi ng Diyos para sa inyo, no? Ito si Gia, no? Pag nag-set up, nung unang kita ko sa Roque, bata pa to, no? Pero parang tumanda na sa paglilingkod, no? So, araw-araw, hindi ba sa inyo, nagpupunta ng simbahan, nagsiserve, kaya hindi lang isang oras ang ibinibigay para sa Diyos. No? At kayo po, no? Kasi di ba kapag tayo natapos ang buhay natin dito sa mundo, ano mangyayari? Kakatok tayo sa makipot ng pintuan. Lord, buksan niyo po ang pintuan. Eh kapag di ka nagbibigay ng panahon para sa Diyos, di ka nagbibigay ng oras para sa Kanya, ano sasabihin ng Diyos sa'yo? Wala akong panahon. Sabihin, hindi ka nagbibigay ng panahon para sa Kanya. Pero kapag ikaw, more than pa sa isang oras ang ibinibigay ko sa Kanya, hindi ka pa kumakatok sa makikot na pintuan, naglalakad ka palang palapit, nakabukas na ang pintuan.